Papa? Papa, bilhin mo ako ng ice cream. Nawala ng hininga si Mara. Ang boses na iyon, maliit, masaya, puno ng pagmamahal, ay hindi para sa kanya. Ngunit ang dahilan kung bakit siya naparalis, ado ay ang sumunod na narinig. Isang lalaking tumawa, banayad at pamilyar at sinabing, "Sige anak, bibilhan kita." 5 taon niyang pinakinggan ang kantang yon sa kanyang alaala. 5 taon niyang iniyakan ang kantang yon sa mga gabing hindi siya makatulog. At ngayon naririnig niya ito, hindi sa panaginip, hindi sa gunita, kundi sa harap mismo ng isang mall sa BGC, mula sa isang lalaking dapat ay nasa ilalim na ng lupa. Dahan-dahang lumingon si Mara, parang may nagsasabing wag, parang may nagbababala na ang paglingon na ito ay sisira sa lahat ng pinanindigan niya sa loob ng 5 taon. At doon, sa gitna ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali, nakita niya si Enzo. Hindi siya nalilito, hindi siya naghahalusinate. Yon si Enzo Alcantara, ang asawang pinagluksa niya, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking inilibing niya sa harap ng napakaraming tao 5 taon na ang nakararaan. Ngunit narito siya, buhay, nakangiti, nakasuot ng mamahaling puting polo at nakaakbay sa isang babaeng maganda at elegante. Sa pagitan nila, isang batang babae, mga 4 o 5 taong gulang, ang humihila sa kamay ni Enzo habang tumatakbo papunta sa isang ice cream cart. "Dahan-dahan lang, Amara," sabi ng babae, at tumawa si Enzo. Hinawakan ang batang babae at binuhat ito. "Tama na anak, baka mahulog ka pa." "Papa." Ang salitang yon ang bumutas sa dibdib ni Mara, hindi daddy, hindi tatay, papa. Ang tawag ng anak niya, ang tawag ni Gab, sa ama nitong hindi na nito nakilala. Ang batang yon na hindi niya kilala, na hindi niya anak, ay tinatawag na papa ang asawang pinaniwala niyang patay. Kumapit si Mara sa pader ng mall para hindi matumba. Ang mga tuhod niya ay parang tinutunaw. Ang dibdib niya ay parang may humahagupit. Bawat paghinga ay parang may salamin na pumapasok sa baga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo papalapit at hilahin si Enzo. Tanungin ito kung bakit, kung paano, kung anong nangyari. Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may ugat na nagtanim sa kanyang mga paa. "Mami, bakit ka nakatitig doon?" Ang boses ni Gab. 7 taong gulang, may pag-aalala sa mga mata. Hawak nito ang kamay niya at siya kanya lang napagtanto na nanginginig siya ng sobra. "Wala anak," bulong niya. Hindi man lang nakatingin sa bata. Wala lang. Ngunit may nakita si Gab. Kahit bata pa, alam nitong may mali. "Mami, umiiyak ka naman ba? Akala ko ba hindi na tayo iiyak na yung araw?" Umiiyak ba siya? Hinalaw ni Mara ang kanyang pisingi at siya kanya lang naramdaman ang mga luha. Mainit, maalat, at hindi mapigilan. 5 taon siyang umiyak. 5 taon niyang inilibing ang lalaking ito. At ngayon, narito ang lalaking yon. Buhay, masaya, may bagong pamilya, habang siya ay nagtitinda ng lugaw sa gilid ng kalsada para lang mapakain ng anak. "Sige na anak, uuwi na tayo," sabi ni Mara. Hinila ang kamay ni Gab pabalik sa direksyon ng terminal. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niyang muli ang boses ni Enzo. Mas malapit na ngayon, parang papalapit. "Selina, sandali lang. Parang may nakita akong kakilala." Nanigas si Mara. Hindi siya makahinga, hindi siya makakilos. Pakiramdam niya ay nasa bitag siya. Nakikita siya nito, makikilala siya nito, at sa isang iglap, mawawasak ang lahat. "Sandali anak," sabi niya kay Gab. Hinila ito sa isang sulok, itinago ang sarili sa likod ng isang malaking poste. Pinagmasdan niya si Enzo na luming-alinga, parang may hinahanap. Ngunit makalipas ang ilang segundo, umiling ito at numiti kay Selina. "Wala lang, napagkamalan ko lang." At saka sila naglakad palayo, papasok sa mall, kasama ang batang si Amara na kumakanta habang hawak ang kamay ng ama. Tumagal yon ng ilang minuto bago nakahinga muli si Mara. Nang tuluyang mawala sa paningin ang tatlo, naramdaman niya ang kamay ni Gab na humigpit sa kanya. "Mami, sino yung lalaki?"
Tanong ng bata. Bakit mo siya tinitingnan? Kilala mo ba siya? Hindi sumagot si Mara. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa anak na ang lalaking yon, ang lalaking kasama ng ibang babae at ibang anak, ay ang ama nitong dapat ay patay na. Wala anak, baka napagkamalan ko lang, ulit niya. Ngunit kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sariling sinabi. Sa biyahe pa uwi, hindi nagsalita si Mara. Nakatitig siya sa bintana ng jeep, pinagmamasdan ng mga gusali ng Maynila na dumaraan. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Enzo. Ang ngiti niya. Ang paraan ng pagbuhat niya sa batang yon, parang hindi ito ang unang beses. Parang hindi siya ang ama ng batang yon, kundi ang ama ng lahat. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis. 5 taon niyang inalagaan si Gab mag-isa. Ginising sa madaling araw para magluto ng lugaw. Nagtitinda sa ilalim ng init ng araw. Umuuwi sa gabi nang may kirot sa katawan at puso. 5 taon niyang sinabi kay Gab na ang ama nito ay nasa langit, na mahal siya nito, na nanonood ito sa kanila. 5 taon siyang nagdasal para sa kaluluwa ng lalaking hindi naman pala namatay. At ngayon, nalaman niya, buhay ang asawa niya. Mayaman, may bagong asawa, may bagong anak. Habang siya ay naghihirap, siya ay nagdadalamati, siya ay nagtitiis. Dumating sila sa maliit nilang apartment sa Tondo ng halos gabi na. Tahimik si Gab habang kumakain ng hapunan. Sinigang na isda na tinira ni Mara para sa anak, at paminsan-minsan ay sumisilip sa ina nito. Alam niyang may mali, alam niyang may itinatago ang nanay niya, ngunit hindi siya nagtanong. Masyado siyang takot sa sagot. Nang makatulog si Gab, lumabas si Mara sa maliit na kusina. Umupo siya sa sahig, ang mga tuhod ay nakayakap, at pinagmasdan ng altar na may larawan ni Enzo. Ang larawang inilagay niya ron, 5 taon na ang nakararaan, na may kandilang halos maubos na. Buhay ka pa pala? Bulong niya. Ang boses ay paos at nanginginig. Buhay ka pa pala at iniwan mo kaming mag-isa? Hindi siya umiyak. Hindi na siya makaiyak. Sa halip, may kakaibang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi pa. Pagkalito. At isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Bakit? Bakit ka nagpanggap na patay? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako hinayaang magtiis habang ikaw ay namumuhay ng maayos kasama ang ibang babae? Tumingin siya sa lumang kahon sa ilalim ng kama. Ang kahon na naglalaman ng mga dokumento ng libing, ng insurance, ng lahat ng papel na pinirmahan niya nung araw ng burol. Hindi niya ito binuksan sa loob ng 5 taon. Masyadong masakit. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman simula nung araw na yon. Determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, nilapitan ng kahon at binuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Kinapa niya ang mga dokumento, ang death certificate, ang insurance claim, ang mga resibo ng libing. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Lahat ng ito ay itinayo para lokohin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sabi niya sa sarili. Ang boses ay pabulong ngunit matatag. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit mo ako iniwan. Sa kabilang kwarto, narinig niyang bumalikwas si Gab sa pagkakatulog. Dali niyang itinago ang mga dokumento at bumalik sa kama. Niyakap ang anak na parang ito ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Mahal kita, anak. Bulong niya sa tenga nito. Hindi kita iiwan. Hindi tulad ng ama mo. Ngunit sa kanyang isip, may isang pangako na nabubuo. Isang pangako na hindi niya alam kung kayang panindigan. Hahanapin ko ang katotohanan, kahit ano pa ang mahanap ko. Kahit sino pa ang masaktan. At doon, sa gitna ng dilim ng maliit nilang apartment, nagsimula ang pagbabago ni Mara Villanueva. Mula sa isang biyudang nagtitiis, tungo sa isang inang handang lumaban. Madaling araw pa lang ay gising na si Mara. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Paikot-ikot ang isip niya sa mga eksenang nakita niya sa BGC. Ang mukha ni Enzo, ang ngiti ni Selena, ang maliit na batang babae na sumisigaw ng Papa. Parang bangungot na ayaw mawala kahit pikit na ang mga mata.
Tiningnan niya si Gab na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Ang bata ay nakakulot, nakayakap sa unan nitong kupas na. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi magising ang bata, at kinuha ang kahon ng mga dokumento mula sa ilalim ng kama. Dinala niya ito sa maliit na mesa sa kusina. Binuksan niya ang kahon at inilatag ang mga papel. Ang death certificate ng asawang dapat ay patay na, ang mga sulat mula sa insurance company, ang mga resibo ng utang na iniwan sa kanya. 5 taon niyang pinanghawakan ang mga ito bilang patunay ng kanyang pagdadalamhati. Ngayon, tiningnan niya ang mga ito ng may panibagong mata. May mali, may kulang. Sinimulan niyang basahin ang death certificate. Enzo Miguel Alcantara. Cause of death? Drowning. Date of death? March 14. Tama naman ang mga detalye. Yun ang sinabi sa kanya ng pamilya Alcantara. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pirma ng doktor. Dr. Ricardo Salazar. Kilala niya ang pangalang yon. Isa ito sa mga personal na doktor ng pamilya Alcantara. Bakit ang personal na doktor ng mga Alcantara ang pumirma sa death certificate ng asawa niya, imbes na isang doktor mula sa Batangas kung saan daw nangyari ang aksidente? Kinuha niya ang susunod na papel. Isang insurance claim na may nakalakip na liha mula sa kumpanya. Beneficiary, Selena Aguirre. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit si Selena ang beneficiary? Hindi pa nga niya kilala ang babaeng yon 5 taon na ang nakararaan? At higit sa lahat, bakit ang asawa niya, ang ama ng anak niya, ay may insurance policy na ang beneficiary ay ibang babae? Binalikan niya ang lahat ng papel. Sa likod ng isang sulat mula sa bangko, may napansin siyang sulat kamay na tala. Kumpirmado na ang lahat. Huwag mag-iwan ng bakas. P. Isang letra lamang. Ngunit may kilala siyang isang tao na nagsisimula sa letrang yon. Doña Pilar. Kinilabutan siya. Hindi siya makapaniwala. Ang biyenan niyang babae, ang babaeng tumulong sa kanya noong mga unang buwan ng pagkamatay ni Enzo, ang babaeng umiiyak sa libing ng anak, siya ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Mommy? Rinig niyang mahinang tawag ni Gab mula sa kwarto. Dali niyang itinago ang mga papel sa kahon at isinara ito. Pumasok siya sa kwarto at ngumiti sa anak. Gising na pala anak, gutom ka na ba? Tumango si Gab. Mommy, kanina pa kita hinahanap, nanaginip ako ng masama. Yumakap si Mara sa anak. Anong panaginip mo anak? Si Papa daw, mahinang sabi ni Gab. Nakita ko siya, pero hindi niya ako nakikilala. Napahigpit ang yakap ni Mara. Parang may pumunit sa dibdib niya. Hindi totoo yon anak, panaginip lang yon. Ngunit sa totoo lang, hindi siya sigurado. Kung totoo ang nakita niya kahapon, kung buhay nga si Enzo, bakit hindi siya lumapit? Bakit hindi niya kinilala ang anak niya? Buong araw na magulo ang isip ni Mara. Habang nagluluto siya ng pagkain para sa tindahan, paulit-ulit niyang inaalala ang mga dokumento. Ang pirma ni Dr. Salazar. Ang pangalan ni Selena sa insurance. Ang letrang P sa sulat. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula na magkabit-kabit, ngunit may malaking bahagi pa ring kulang. Kailangan niya ng tulon, may kilala siyang tao na maaaring may alam. Si Manong Berting, dating super ng pamilya Alcantara. Matagal na siyang nagretiro, ngunit siya ang isa sa mga pinakamatagal na empleyado ng pamilya. Kung may nakakaalam ng mga sikreto ng mga Alcantara, si Manong Berting yon. Kinagabihan, pagkatapos patulugin si Gab, naglakad si Mara papunta sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng load. Habang naglalakad, napansin niyang nakabukas pa ang ilaw sa bahay ni Aling Nena, ang kapitbahay nilang mahilig makialam. Dali siyang umiwas ng tingin at bumilis ng lakad. Ayaw niyang may makapumansin sa kanya. Ayaw niyang may magtanong kung bakit ganoon siya kabagabag. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Gab sa paaralan, nagtungo si Mara sa lumang bahay ni Manong Berting sa Tondo. Natagpuan niya ang matanda sa labas ng bahay, nag-aayos ng kanyang mga halaman. Manong Berting? Tawag niya. Ako po si Mara, asawa ni Enzo. Napatingin ang matanda sa kanya
At sa isang saglit, may kumislap sa mga mata nito, parang takot. Mara? Anak, matagal na kitang hindi nakikita. Kamusta ka na? Kailangan ko pong makausap kayo, Manong. Tungkol kay Enzo. Nanigas ang matanda. Anak, patay na si Enzo. 5 taon na. Hindi po, mariin sabi ni Mara. Nakita ko siya. Sa BGC. Kasama ang ibang babae at isang bata. Buhay siya, Manong. At alam kong may alam kayo. Tumalikod ang matanda at pumasok sa bahay. Sumunod si Mara. Sa loob, umupo ang matanda sa lumang silya at napabuntong hininga. Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo nang malaman. Kailangan ko pong malaman, Manong. Para sa anak ko. Para sa 5 taon na inalay ko sa pagdadalamati. Para sa mga utang na binabayaran ko mag-isa. Kailangan kong malaman kung bakit. Tumingin sa kanya ang matanda ng may awa. Alam mo bang ilang buwan bago ang aksidente, may malaking problema ang kumpanya ng mga Alcantara? Halos mabankrupt sila. Doña Pilar ay naghahanap ng paraan para iligtas ang negosyo. Anong kinalaman noon kay Enzo? May alok ang pamilya Aguirre na iligtas ang kumpanya, pero may kondisyon. Kailangang pakasalan ni Enzo si Selena. Ang tanging paraan para matanggap ni Enzo ang tulong ay kung walang hadlang. At ikaw at si Gab ang hadlang. Nanlambot ang mga tuhod ni Mara. Umupo siya sa sahig, hindi makapaniwala sa naririnig. So, lahat ng ito? Ang pagkamatay ni Enzo, peke lang? Tumango ang matanda. Hindi ako sigurado sa lahat ng detalye, anak. Pero alam kong may ginawa si Doña Pilar. Bumili siya ng mga testigo, nagbayad ng mga doktor. At si Enzo, hindi ko alam kung pumayag ba siya o pinilit lang. Pero alam kong may kasunduan. Kasunduan? Ang tanging paraan para manatiling buhay si Enzo ay ang kalimutan kanya. Ang kalimutan ang anak niya. Kung hindi, mawawala ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya, ang lahat. Napaiyak si Mara. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang malaman na peke ang pagkamatay ng asawa niya o ang malaman na may taong nagplano ng lahat ng ito para sirain ang pamilya niya. Anak, mahinang sabi ng matanda. Kung may gagawin kang kahit ano, mag-inat ka. Ang mga Alcantara ay may kapangyarihan at si Doña Pilar, hindi siya magdadalawang isip na sirain ang sinumang hahadang sa kanya. Umuwi si Mara na basang-basa sa luha. Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy na nagniningas. Hindi na siya ang biyudang nagtitiis. Hindi na siya ang babaeng tahimik na nagbabayad ng mga utang na hindi naman sa kanya. Simula ngayon, siya ang maghahanap ng katotohanan. Siya ang maglalantad ng kasinungalingan. Pagdating sa apartment, nakita ning gising pa si Gab. Mami, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na anak, may ginawa lang akong importante. Yumakap siya sa anak at hinalikan ito sa no. Mahal kita, Gab, at pangako ko sa'yo, hinding-hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang may mga api sa atin. Tiningnan siya ng bata nang may pagtataka. Mami, bakit ka umiiyak? Pinunasan ni Mara ang mga luha. Masaya lang ako, anak. Kasi alam kong hindi na tayo mag-iisa. Hindi na tayo mapapatalo. Nang makatulog si Gab, pinuksan muli ni Mara ang kahon ng mga dokumento. Kumuha siya ng notebook at isinulat ang lahat ng natuklasan. Ang pangalan ni Dr. Salazar, ang insurance policy na may pangalan ni Selena, ang sulat na may letrang P, ang testimonya ni Manong Berting. Bawat detalye isinulat niya. Bawat ebidensya itinago niya. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sarili. Hindi na ang babaeng nalulunod sa pagdadalamhati, kundi isang inang handang lumaban. Doña Pilar! Bulong niya. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Hindi mo alam kung gaano katindi ang galit ng isang inang ninakawan ng 5 taon ng kanyang buhay. Isinara niya ang notebook at tumingin sa bintana. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Bagong umaga, bagong simula.
At sa kanyang puso may pangako na nabubuo, isang pangako na hindi niya babaliin. Maghahanda siya, mag-iipon ng ebidensya, at sa tamang panahon, haharapin niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi na siya magpapatalo. Hindi na siya magpapakita ng kahinaan. Para kay Gab, para sa kanyang sarili, para sa hustisya. Madilim pa ang umaga nang magising si Mara. Nuwit hindi na siya nakabalik sa pagkakatulog. Simula ng gabing yon, nang iwan siya ni Manong Berting na may kasamang mga lihim na mabigat sa kanyang dibdib, parang may apoy sa kanyang puso na hindi na maapula. Hindi na siya ang Mara na nagtitiis. Hindi na siya ang biyudang tahimik na yumuyuko sa hirap. Sa maliit na mesa sa kanilang kusina, inilatag niya ang mga papel na kinuha niya sa lumang kahon. Mga dokumento ng insurance, mga resibo, at ang kopya ng police report na may mga pirma. May isang pangalan na paulit-ulit niyang nakikita. Ate Di Masalang, ang abogado ng pamilya Alcantara. Sa ilalim ng bawat dokumento, may selyo at pirma na parang nagpapatunay na lahat ay legal, lahat ay totoo. Ngunit alam na ni Mara ngayon, lahat ito ay kasinungalingan. Kinuha niya ang lumang laptop na halos sira na, ang tanging alaala mula sa kanyang dating buhay. Binuksan niya ito at hinintay na mag-load. Habang naghihintay, tumingin siya sa litrato ni Enzo na nakasabit sa dingding, ang litrato mula sa kanilang kasal. 5 taon na ang nakararaan. Tila masaya sila roon. Tila totoo ang lahat. Bakit mo ginawa to, Enzo? Bulong niya sa katahimikan. Hindi sumagot ang litrato. Hindi na ito kailanman sasagot. Nang magbukas ang laptop, naalala niya ang email account na pinagsaluhan nila ni Enzo noong magkasintahan pa sila. Hindi niya ito binuksan sa loob ng 5 taon. Masyadong masakit. Ngunit ngayon, may kailangan siyang hanapin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit pa ito ang pumatay sa kanya. Nag-type siya ng password, ang pangalan niya at ang petsa ng kanilang kasal. Nag-load ang inbox at bumungad sa kanya ang daan-daang email. Mga lumang mensahe mula sa mga kaibigan, mga promosyon, mga spam. At pagkatapos, nakita niya ang isang folder na may pangalang Projects. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kumirot sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang folder at natagpuan niya ang isang subfolder na may pangalang Alcantara Holdings. Sa loob nito, may isang email na ipinadala 3 buwan bago ang pagkamatay ni Enzo. Mula kay Enzo Alcantara, para kay Ate Di Masalang Paksa. Rekasunduan ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang email. Sa una, hindi niya maintindihan ang mga legal na termino. Ngunit habang binabasa niya, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang email ay naglalaman ng isang draft ng kasunduan. Isang kontrata na nagsasaad na si Enzo Alcantara ay kusang loob na tatalikuran ang kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Mara Villanueva, at ang kanyang anak na si Gabriel, kapalit ng buong kontrol sa Alcantara Holdings at isang malaking halaga ng pera. Bumalik sa kanya ang alaala ng mga gabing iyon. Gabi-gabi siyang naghihintay kay Enzo, nag-aalala kung bakit hindi siya umuuwi. Gabi-gabi siyang nagdadasal na sana ay ligtas siya. At samantalang siya ay nagdurusa, si Enzo ay nagpaplano ng kanyang pagtakas. Nagpaplano ng kanyang kalayaan mula sa kanya. Hindi, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ito totoo, hindi ito maaaring totoo. Ngunit nasa harap niya ang ebidensya. Ang pirma ni Enzo sa dulo ng dokumento. Ang parehong pirma na nakita niya sa kanilang marriage certificate. Ang parehong pirma na minsan niyang hinalikan. Binuksan niya ang susunod na email mula kay Enzo, ipinadala sa araw bago siya namatay. Selena, handa na ang lahat. Bukas, magsisimula na tayo ng bagong buhay. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, hindi kita bibiguin. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo doon, nakatingin sa screen. Ang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang sakit ay napakalalim, napakalaki, na parang may humihigop sa kanyang kaluluwa. Si Enzo ay hindi biktima. Si Enzo ay isang kalahok.
Siya ay pumirma ng kasunduan na talikuran ang kanyang asawa at anak. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil gusto niya. Dahil pinili niya ang pera, pinili niya ang kapangyarihan, pinili niya ang lahat maliban sa kanya. Paano mo nagawa to? Humihikbi siya. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa gilid ng mesa. Paano mo nagawang iwan kami? Paano mo nagawang kalimutan si Gab? Ang pangalan ng kanyang anak ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumingin siya sa orasan. 6:30 na ng umaga. Malapit nang gumising si Gab. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hininga ng malalim. Hindi niya kayang makita si Gab na ganito. Basag, wasak, umiiyak. Kailangan niyang maging matatag para kay Gab. Ngunit nang pumasok si Gab sa kusina, nakita niya ang mga mata ng kanyang ina na namumula at ang mga papel na nakakalat sa mesa. Mommy, bakit ka umiiyak? Tanong ng bata. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pag-aalala. Tiningnan siya ni Mara at sa sandaling yon, gusto niyang yakapin si Gab at sabihin ang lahat. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na bata na ang kanyang ama, ang taong pinaniwala niyang patay, ay buhay at pinili na iwan sila? Wala anak, sabi niya. Pinipilit ang isang ngiti. May nakita lang akong lumang litrato. Naalala ko lang ang daddy mo. Ang mukha ni Gab ay nagbago. Ang mga mata na minsang kumikinang sa tuwing binabanggit ang kanyang ama ay naging malungkot. Miss ko si daddy, mahinang sabi ni Gab. Bakit hindi na lang siya bumalik? Bakit kailangan pa siyang mamatay? Ang mga salita ng kanyang anak ay parang saksak sa puso ni Mara. Nais niyang sabihin ang totoo. Nais niyang sabihin kay Gab na ang kanyang ama ay hindi patay, na siya ay buhay, mayaman at may bagong pamilya. Nais niyang sabihin na ang kanyang ama ay pinili ang pera kaysa sa kanila. Ngunit hindi niya kaya. Hindi pa. Darating din ang panahon, anak, sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Gab. Darating din ang panahon na malalaman natin ang lahat ng katotohanan. Numiti si Gab, kahit na may kalungkutan pa rin sa kanyang mga mata. Pagdating ng araw na yon, Mommy, sabihin mo sa akin ha? Gusto kong malaman kung bakit mahal na mahal tayo ni Daddy. Hindi nakasagot si Mara. Hindi niya kayang sirain ang imahe ng kanyang ama sa isip ng kanyang anak. Hindi pa. Pagkatapos ihatid si Gab sa paaralan, bumalik si Mara sa kanilang maliit na bahay. Nakaupo siya sa harap ng laptop. Ang mga email na iyon ay bukas pa rin sa screen. Pinasa niya muli ang bawat salita, bawat linya, bawat kasinungalingan. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Sa ilalim ng email, may isang attachment, isang voice recording. Binuksan niya ito, at ang boses ni Enzo ay bumalik sa kanya. Malinaw, pamilyar, at puno ng panloloko. Alam kong hindi ito madali, Selena. Ngunit kailangan nating gawin ito. Kailangan kong iwan si Mara at si Gab. Naiintindihan mo naman, di ba? Hindi ko kayang mabuhay ng mahirap. Hindi ko kayang magsimula sa wala. Ang Alcantara Holdings ang lahat sa akin. At kung ang kailangan para makuha ito ay iwan ang dati kong pamilya, gagawin ko. Tumigil ang recording. Ngunit ang mga salita ay patuloy na umalinga. Naaw sa isip ni Mara. Pinili niya ang pera, pinili niya ang kayamanan, pinili niya ang lahat maliban sa kanya at kay Gab. Ang galit na kanyang nadama ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim, mas matinding emosyon. Hindi ito galit, ito ay kalungkutan. Isang napakalalim na kalungkutan na parang lumulunod sa kanya. 5 taon niyang pinanindigan ang alaala ng isang lalaking hindi naman totoo. 5 taon niyang inalagaan si Gab, itinaguyod ang kanyang anak, habang ang ama nito ay namumuhay ng marangya kasama ang ibang babae. 5 taon siyang nagdalamhati para sa isang taong hindi naman nagdalamhati para sa kanya. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang kalungkutan ay naging determinasyon. Ang pagdadalamhati ay naging layunin. Isinara niya ang laptop at tumayo. Tumingin siya sa salamin
at nakita niya ang isang babae na hindi na natatakot. Isang babae na handa ng lumaban. "Enzo!" sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi mo alam kung ano ang gagawin ko. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang sakit na ito. Ngunit malalaman mo. Malalaman mo sa araw ng anibersaryo ng inyong kumpanya." Kinuha niya ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Hindi na siya naghahanap ng katotohanan. Natagpuan na niya ito. Ngayon, kailangan niyang magplano. Kailangan niyang maghanda. At sa tamang panahon, haharapin niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Para kay Gab, para sa kanyang sarili, para sa hustisya. Ang gabi ng anibersaryo ay hindi na isang malayong petsa para kay Mara. Nakaukit na ito sa kanyang isipan. Bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa sandaling iyon. Nakaupo siya sa maliit na hapag sa kanilang kusina. Nakabukas ang laptop na lumat-sira na ang takip. Sa screen, ang mga email at voice recording na nahanap niya ay nakaayos na sa isang folder na may pangalang Plano. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan na ng matinding pukus. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, isang luma ring modelo, punit ang screen protector, at binuksan ang listahan ng mga dapat gawin. Una, kailangan niyang makapasok sa pagdiriwang. Paano ako papasok dyan? Bulong niya sa sarili, nakatingin sa salamin ng kanyang telepo. Ang anibersaryo ng Alcantara Holdings ay isa sa mga pinaka-eksklusibong event sa Maynila. Hindi basta-basta makakapasok ang isang tindera ng pagkain mula sa Batangas. Kumuha siya ng notebook at nagsimulang magsulat ng mga pangalan. Naaalala niya ang mga tauhan ng Alcantara, ang mga sekretarya, ang mga driver, ang mga katulong na nakasama niya noong kasal pa sila ni Enzo. May isang pangalan na nanatili sa alaala niya, si Manang Fe, ang dating tagapagluto ng pamilya Alcantara. Matanda na siya pero malapit kay Mara. Hindi naman siguro nakalimutan ni Manang Fe ang kabaitan na ipinakita niya noon. Sumulat siya ng mensahe, maingat sa bawat salita, at pinadala sa dating numero ni Manang Fe. Ilang minuto lang ang lumipas, sumagot ang matanda. Nagkita sila kinaumagahan sa isang karinderya malapit sa palengke ng Quiapo. "Anak, bakit mo ako hinahanap?" tanong ni Manang Fe, ang mga matay puno ng pag-aalala. "Akala ko ba'y nasa Batangas ka na at hindi na babalik sa Maynila?" Umupo si Mara sa harap niya. Inilapag ang isang sobre sa mesa. "Manang, kailangan ko ng tulong. Amel ko marami kang kakilala sa kumpanya. Kailangan kong makapasok sa anibersaryo nila." Napakunot ang no ni Manang Fe. "Anak, bakit? May gagawin ka bang hindi maganda?" "Hindi, Manang. Gagawin ko lang ang tama." Huminga siya ng malalim. "Kailangan kong ilantad ang katotohanan. Ang totoo tungkol kay Enzo. Tungkol sa lahat." Nanatiling tahimik si Manang Fe. Pinagmamasdan ang seryosong mukha ni Mara. "Alam kong hindi ka naman gagawa ng kahit ano ng walang dahilan, anak. Pero paano kita matutulungan? Wala na akong koneksyon sa pamilya." "May kakilala ka bang staff ng event? Kahit isa lang, Manang. Kahit taga-ayos ng upuan o taga-serve ng pagkain." Napaisip si Manang Fe. Hawak-hawak ang baso ng kape. "May pamangkin ako, si Nolly. Nagtatrabaho siya sa catering company na nagpo-provide ng pagkain sa mga event ng Alcantara. Pero anak, hindi biro ang mga event na yon. Mahigpit ang seguridad. Kaya nga ako lumalapit sa iyo, Manang. Kailangan ko ng paraan." Tumingin si Manang Fe kay Mara. Nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. May kumislap na alaala sa matanda. Ang batang si Mara na laging tumutulong sa kusina na nag-aasikaso sa kanya noon magkasakit siya. "Sige anak, kakausapin ko si Nolly, pero pangako mo sa akin, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang saktan ka pa nila." "Pangako, Manang." Kinabukasan, nakatanggap si Mara ng text mula kay Manang Fe. May ipinadala itong pangalan ng isang coordinator ng event, si Ate Liza, at sinabing si Nolly ang mag-i-introduce sa kanya. Hindi pa tapos ang laban,
pero may pag-asa na. Samantala, habang naghihintay ng mga susunod na hakbang, sinimula ni Mara ang kanyang paghahanda sa ibang paraan. Bumili siya ng isang simpleng itim na bestida mula sa ukay-ukay. Malinis, desente, at hindi mukhang mamahalin. Hindi siya magmumukhang panauhin, ngunit hindi rin siya magmumukhang out of place. Kailangan niyang magmukhang isang taong may karapatang naroroon. Sa gabi, pagkatapos patulugin si Gab, umupo siya sa harap ng salamin at nagsanay. Sinubukan niyang sabihin ang mga salitang binalak niyang sabihin kay Enzo at sa kanyang ina. Enzo, 5 taon akong nagtiis. 5 taon akong umiyak sa harap ng iyong puntod. 5 taon kong sinabi kay Gab na ang kanyang ama ay isang mabuting tao, at lahat ng yon ay kasinungalingan. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi pa perpekto ang boses. May bahid pa rin ang sakit. Pero sapat na. Hindi ako naparito para magmakaawa. Naparito ako para ipakita sa lahat kung sino talaga kayo. Muling nagpractice siya. Paulit-ulit. Hanggang sa naging matatag na ang kanyang boses, hanggang sa tumingin na siya sa sariling mga mata ng may paninindigan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, nilapitan siya ni Gab. Nakaupo ang bata sa sahig, hawak-hawak ang kanyang lumang laruan na truck. Mami, bakit po tayo nag-i-impact? Saan tayo pupunta? Tumigil si Mara sa kanyang ginagawa, lumuhod sa harap ng kanyang anak. May pupuntahan tayo, anak. Isang mahalagang okasyon. Saan po? Sa Maynila. May kailangan tayong ayusin doon. Napaisip si Gab. Si Daddy po ba? Makikita natin si Daddy? Naramdaman ni Mara ang kirot sa dibdib, pero hindi siya umiwas sa tanong. Oo, anak. Makikita natin siya. Pero hindi siya ang daddy na inaakala mo. May kailangan siyang ipaliwanag sa atin. Bakit po? Dahil may mga taong nagsinungaling sa atin, anak. At kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tama ang kanilang ginawa. Tiningnan siya ni Gab ng may pagtataka, pero hindi na ito nagtanong pa. Niyakap na lamang niya si Mara. Sige, Mami, kasama kita. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang inaayos niya ang kwelyo ng kanyang simpleng blusa. 15 minuto na lamang bago magsimula ang anibersaryo ng Alcantara Holdings at nakatayo siya ngayon sa labas ng engrandeng bulwagan ng isang marangyang hotel sa Maynila. Sa tabi niya, si Gab ay nakahawak sa kanyang palda, nakatingala na may halong pagtataka. Mami, bakit po tayo nakatayo dito? Ang daming tao! Bulong ni Gab. Humarap si Mara sa kanya at yumakap. Anak, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo? May kailangan tayong ayusin dito. At anuman ang mangyari, hawak mo ang kamay ko, okay? Tumango si Gab, kahit halatang hindi niya lubos maintindihan ang sitwasyon. Okay po, Mami, kasama kita. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Mara si Manang Fe na papalapit, nakasuot ng uniforme ng catering staff. Nilingon siya nito na may pag-aalala. Mara, sigurado ka ba dito? Ang daming importante na tao sa loob. Kapag nagkamali tayo... Mahina ang boses ni Manang Fe. Sigurado ako, Manang Fe. Hindi na ako pwedeng umatras. 5 taon ko itong hinintay. Huminga ng malalim si Manang Fe at inabot kay Mara ang isang identification card. Ito ang ID ng pamangkin ko. Sabihin mo lang na ikaw si Nolly para sa catering crew. Pero Mara, mag-ingat ka. Si Doña Pilar ay hindi basta-bastang kalaban. Tumango si Mara at isinuot ang ID. Hinawakan niya ang kamay ni Gab at sinimulan ang paglalakad papasok. Bawat hakbang ay mabigat. Parang dinadala niya ang 5 taon ng paghihirap, 5 taon ng kasinungalingan, 5 taon ng pagtitiis. Nang makapasok sila sa bulwagan, agad siyang sinilaw ng mga chandelier na nakasabit sa kisame. Ang lugar ay puno ng mga negosyante, politiko at kilalang personalidad. May nagpapatugtog na orkestra sa isang sulok at ang mga waiter ay naghahain ng mga piling pagkain. Habang nakikita niya ang lahat ng ito, naalala niya ang kanyang maliit na tindahan sa tabi ng paaralan kung saan siya nagbebenta ng lugaw para mabuhay.
Doña Pilar? Narinig niyang bulong ng isang bisita. Ang galing naman ng anak ninyo? Ang Alcantara Holdings ay lumago ng husto. Nilingon ni Mara ang direksyon ng boses at nakita si Doña Pilar, nakasuot na mamahaling terno, nakang-iti sa mga bisita. Sa tabi niya, si Selina na may dalang baso ng champagne kasama ang maliit na si Amara. At doon, sa gitna ng lahat, nakatayo si Enzo, ang lalaking pinaniniwalaan niyang patay sa loob ng 5 taon. Naramdaman ni Mara ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Para bang lahat ng alaala ay bumalik ng sabay-sabay. Ang araw na sinabi sa kanya na may aksidente sa Batangas, ang pag-iyak niya sa harap ng kabaong, ang pagod na pagbebenta ng lugaw para lang may maipakain kay Gab, ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot na hindi niya kayang buhayin ang anak mag-isa. Mami, bakit po ganyan kayo? Tanong ni Gab. Napansin ang pagbabago ng mukha ni Mara. Hindi sumagot si Mara. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gab at nagsimulang maglakad papasok sa gitna ng bulwagan. Excuse me po, sabi niya sa isang waiter na humaharang. Nasa catering crew po ako. Dumretso siya patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Enzo. Nang makalapit siya ng ilang metro, pantansin siya ni Selina na nagtaka sa kanyang presensya. Excuse me, sino ka? Hindi ka namin kilala, sabi ni Selina nakataas ang kilay. Hindi huminto si Mara. Patuloy siyang lumakad hanggang sa tumigil siya mismo sa harap ni Enzo. Ang lalaking ito, ang kanyang asawa, ay nakatayo ngayon sa harap niya, nakasuot ng mamahaling suit, may dalang relo na nagkakahalaga ng ilang taon ng kanilang dating sahod. Enzo, sabi ni Mara. Ang boses ay halos pabulong ngunit sapat para marinig ng mga nasa paligid. Natigilan si Enzo. Ang baso ng alak na hawak niya ay halos mahulog. Namutla siya nang makilala si Mara. Mara? Nauutal niyang sabi. 5 years, sabi ni Mara. Ang boses ay nagsisimula ng lumakas. 5 taon kong pinaniwala ang patay ka na. 5 taon akong nag-iyak sa harap ng iyong libingan. 5 taon kong pinagtiisan ang lahat ng utang na iniwan mo sa akin. Nagsimulang bumaling ang mga tao sa kanilang direksyon. Naramdaman ni Selina ang tensyon at mabilis na lumapit. Sandali, sino ka ba talaga? Bakit mo ginugulo ang okasyon namin? Galit na sabi ni Selina. Pero hindi siya pinansin ni Mara. Diretso ang tingin niya kay Enzo. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit. At ngayon, nandito ka. Buhay na buhay kasama ang bagong pamilya. Habang ako, nagbebenta ng lugaw sa tabi ng paaralan para lang may maipakain sa anak natin. Narinig ang pagtigil ng orkestra. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. May mga bumaling na sa kanilang direksyon at ang ilan ay nag-abot ng kanilang mga telepo no para kunan ng video ang eksena. Papa? Ang maliit na boses ni Gab ang siyang nagpatahimik sa buong bulwagan. Binitawan niya ang kamay ni Mara at tumakbo papunta kay Enzo. Papa, kung patay ka na, bakit nandito ka? Ang tanong ng bata ay nagparinig sa buong bulwagan na parang kulog. Naramdaman ni Mara ang pagpisil ng kanyang puso habang pinapanood ang anak na nakatayo sa harap ng ama na hindi niya nakilala. Ano to? Nauutal na sabi ni Enzo, nakatingin kay Gab. Ang mukha ay puno ng paggalito at takot. Siya ang anak mo, Enzo, malinaw na sabi ni Mara. Si Gabriel. Ang anak na hindi mo nakilala dahil pinaniwala mo kaming patay ka na. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. May mga bumubulong, may mga nagtatanong, may mga tila naaawa kay Mara at kay Gab. Sandali! Sigay ni Doña Pilar. Napapalapit na, may galit na mukha. Sino ang napapasok sa babaeng ito? Security! Alisin siya rito! Pero hindi natakot si Mara. Sa halip, inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at itinaas ito sa harap ng lahat. Bago ninyo ako paalisin, Doña Pilar, tingnan ninyo muna ito, sabi ni Mara, ang boses ay matatag. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay sa inyong ginawa. Ang peking death certificate ng aking asawa, ang mga resibo ng pera na ibinayad ninyo sa mga saksi para magsinungaling. Ang mga sulat na nagpapunay na kayo ang nagplano ng lahat.
Kasinungalingan, sigaw ni Doña Pilar, namumula ang muka. Hindi totoo yan. Totoo po, sabi ni Mara, ang boses ay hindi nag-aalinlangan. At may mga testigo ako na handang magpatotoo. Si Manang Fe, ang dating katulong ninyo, ay nandito ngayon at handang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Lilinggon ni Doña Pilar ang paligid at nakita si Manang Fe na nakatayo sa gilid, nanginginig, ngunit determinadong tumanggo. Enzo, sabihin mo sa kanya na huminto siya, galit na utos ni Doña Pilar. Pero si Enzo ay tila nagyelo. Nakatayo siya roon, nakatingin kay Gab. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Enzo! Ulit ni Doña Pilar. Tama na, Mama, mahinang sabi ni Enzo. Ang boses ay nanginginig. Tama na. Ano? Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa ng babaeng ito? Sinisira niya tayo. Tama na! Sigaw ni Enzo. At sa unang pagkakataon nakita ni Mara ang takot sa kanyang mga mata. Mama, anak ko siya. Anak ko ang batang ito. At 5 taon kong hindi nalaman na may anak ako. 5 taon mang itinago sa akin ito. Nagkaroon ng malalim na katahimikan sa bulwagan. Ang lahat ay nakatingin kay Enzo na ngayon ay nanginginig sa harap ng kanyang ina. Doña Pilar? Lumapit si Selina. Ang mukha ay maputla. Totoo ba ito? Alam mo ba ang tungkol dito? Selina, huwag kang maniwala sa babaeng ito. Sagutin mo ako! Totoo ba na pinlano mo ang kamatayan ng anak mo para lang mapakasal siya sa akin? Hindi sumagot si Doña Pilar. Ang kanyang katahimikan ay nagsilbing pag-amin. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Selina umatras. Ginamit mo ako. Ginamit mo ako para sa iyong plano. Selina, pakikinggan mo ako. Huwag mo akong hipuin. Sigaw ni Selina, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. May mga tumatawag na sa kanilang mga abogado, may mga kumukuha ng video, may mga nagtatanong sa mga staff kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, narinig ni Mara ang mga boses ng mga awtoridad na papalapit. Sir, may natanggap kaming ulat tungkol sa isang insidente dito, sabi ng isang pulis, lumapit kay Enzo. Pero hindi sumagot si Enzo. Nakatingin pa rin siya kay Gab na nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Anak, sabi ni Enzo, lumuhod sa harap ni Gab. Anak, ako ang daddy mo. Hindi ko alam na may anak ako. Patawad. Tumingin si Gab kay Mara, naghahanap ng gabay. Lumapit si Mara at hinawakan ng balikat ng anak. Gab, anak, mahinang sabi ni Mara. Tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal kita. At hindi ka nag-iisa. Mommy! Bulong ni Gab, yumakap kay Mara. Sa paligid nila nagsisimula ng bumagsak ang mundo ng pamilya Alcantara. Si Doña Pilar ay kinakausap na ng mga pulis. Si Selina ay umiiyak sa isang sulok habang hawak si Amara. At si Enzo ay nakatayo pa rin, tila nawala ng direksyon. Pero si Mara? Siya ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kamay ng kanyang anak, ang mga mata ay tuyo. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pasanin na unti-unting nababawasan. Hindi siya umalis agad. Tiningnan niya si Enzo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagtiisan niya ng 5 taon, ang lalaking nawala sa kanya dahil sa kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya. Enzo, sabi ni Mara, ang boses ay kalmado. Hindi ako naparito para sirain ka. Naparito ako para ipakita sa lahat na hindi ako ang babaeng nagpapakamatay dahil sa pagkawala ng asawa. Naparito ako para ipakita na kahit gaano pa ako katagal na api, may karapatan akong lumaban. Para sa anak ko. Para sa sarili ko. Tumingin siya kay Gab na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Umuwi na tayo, anak. Pero mami, hindi pa natin nakikita ang daddy. Hindi na natin siya kailangan makita, anak. Mahinang sabi ni Mara. Hindi na natin siya kailangan para maging kompleto. Tayo na.
Hawak ang kamay ni Gab, naglakad si Mara papalabas ng bulwagan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mga sigaw ng mga awtoridad, ang pag-iyak ni Selena, ang galit na boses ni Doña Pilar. Pero hindi na siya lumingon. Sa labas ng hotel, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa Maynila ay mainit, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang magaan ang kanyang dibdib. "Mami," sabi ni Gab, nakatingala sa kanya. "Masaya ka na ba?" Tumingin si Mara sa kanyang anak, ang batang lalaki na naging dahilan ng kanyang pagbangon. Ang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. "Oo, anak," sabi niya. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi na niya pinigilan. "Sa wakas, masaya na ako." Yumakap si Gab sa kanya, at sa sandaling yon, naramdaman ni Mara na kahit naggumuho ang mundo ng pamilya Alcantara, ang kanyang mundo, ang mundo niya at ni Gab, ay nagsisimula pa lamang. Ang unang linggo pagkatapos ng anibersaryo ay parang mahabang panaginip na ayaw magising. Nasa maliit na apartment pa rin sina Mara at Gab, ang parehong apartment na inupahan nila sa Maynila para sa paglilibot na yon, ngunit ibang-iba na ang mundo sa labas ng pinto. Ang pangalan niya ay nasa balita. Ang mukha niya, ang mukha ni Enzo, ang mukha ni Doña Pilar, lahat sila'y pinag-uusapan sa bawat channel, sa bawat pahayagan, sa bawat usapan sa kanto. Hindi pa rin makapaniwala si Mara na siya na pala ang babaeng yon sa TV, ang biyudang naglantad sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. "Mami, bakit maraming kotse sa labas?" tanong ni Gab, nakadikit ang mukha sa bintana ng apartment. Lumapit si Mara at sumilip. Dalawang van na may mga pangalan ng TV network ang nakapark sa tapat ng gusali. May mga lalaking may dalang malalaking kamera, naghihintay. "Huwag mong pansinin, anak," sabi niya. Hinila si Gab palayo sa bintana. "Kain na tayo." Ngunit hindi niya kayang iwasan ang katotohanang naghihintay sa kanya sa labas. Kinabukasan may dumating na sulat mula sa korte. Isang opisyal na abiso na siya ay tinawag bilang testigo sa kaso laban kay Doña Pilar Alcantara. Pandaraya, pamimik ng mga dokumento, paglabag sa batas sibil. Ang mga salitang yon ay nakasulat sa formal na papel. Ngunit para kay Mara, parang buod ito ng 5 taon ng kanyang paghihirap. "Kailangan kong pumunta," sabi niya kay Aling Nena, ang kapitbahay na nag-alagang mabuti kay Gab habang siya'y abala. Sabi ng abogado, importante raw na magtestigo ako. "Anak, nandito lang ako," sabi ni Aling Nena, hinawakan ng kamay niya. "Lakasan mo ang loob mo. Sa wakas, may hustisya na." Ngunit hindi madali ang humarap sa mga taong sumira sa buhay mo. Nang araw na yon, sa harap ng korte, nakita ni Mara si Doña Pilar, nakakulong sa isang upuan, napapaligiran ng mga abogado. Ang mukha ay matigas at galit. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang biyenang babae na hindi nakangiti, hindi nagmamalaki. Sa unang pagkakataon, ang matandang babae na minsang nagpahiya sa kanya sa harap ng buong pamilya ay mukhang maliit at nag-iisa. "Mrs. Villanueva?" tawag sa kanya ng piskal. "Maari po bang ikwento ninyo sa korte kung ano ang nangyari nung araw na sinabi sa inyo na patay na ang inyong asawa?" Huminga ng malalim si Mara. Tiningnan niya ang mga mata ni Doña Pilar, mga mata na minsang tumingin sa kanya ng may paghamak, mga mata na nagsabing, "Hindi ka karapat-dapat sa anak ko." At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi nga inaasahan. Hindi galit, kundi kalmado. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag sa telpono nung gabing yon, ang mga luha, ang libing na walang bangkay, ang mga taon ng paghihirap, ng pagtitinda, ng pag-iipon ng bawat piso para sa anak. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa mga utang na hindi naman niya kasalanan. Ang mga araw na hindi niya alam kung paano mapapakain si Gab. Nang matapos siya, may katahimikan sa courtroom. Narinig niya ang mahinang hikbi ng isang babae sa likuran. Hindi niya alam kung ito ba'y para sa kanya o para kay Doña Pilar. Hindi na niya binalikan. Paglabas niya ng korte, may isang babae ang lumapit sa kanya. Medyo pamilyar ang mukha,
Parang nakita niya ito sa isang lugar. Mrs. Villanueva? Sabi ng babae, nakingiti. Ako si Ate Rivera. Napanood ko po ang ginawa ninyo sa anibersaryo. Naisip ko lang po na baka kailangan ninyo ng libreng legal na tulong. Nagulat si Mara. Pero wala po akong pambayad sa abogado. Hindi na po kailangan, sabi ni Ate Rivera. Inilahad ang kamay. May mga kaso po na hindi tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa tama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ngumiti si Mara. Ngunit hindi nagtagal ang kapanatagan. Pagdating niya sa apartment, may mensahe si Aling Nena. May bisita ka. Matagal nang naghihintay. Binuksan ni Mara ang pinto at nakita si Enzo. Nakaupo sa maliit na sofa, nakayuko. Hindi katulad ng lalaki nakita niya sa BGC nung araw na yon. Ang kanyang damit ay magulo. Ang kanyang mukha ay may mga anino ng ilang gabing walang tulog. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Mara. Tumayo si Enzo. Mara, kailangan kong makipag-usap sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan. Please, sabi niya, ang boses ay basag. Alam kong hindi ko karapat-dapat na humingi ng kahit ano sa'yo, pero kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko. Naramdaman ni Mara ang pag-init ng kanyang dibdib. Galit. 5 taon ng galit na hindi niya kayang pigilan. Ipaliwanag? Natawa siya ng walang saya. Anong ipapaliwanag mo, Enzo? Na pinabayaan mo kami? Na sinabihan mo ang nanay mo na patayin ka para lang makatakas sa amin? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Na itinago ka ng nanay mo? Na may asawa ka ng iba? Na may anak ka ng iba? Nanginginig ang boses ni Mara. O hindi mo alam na habang nagpapakasarap ka sa buhay mayaman kasama si Selena, ako'y nagtitinda ng pagkain sa harap ng eskwelaan para lang may maipangkain ang anak mo? Nawala ng boses si Enzo. Nakatayo siya roon, nakayuko, mga kamay na nanginginig. Alam kong hindi sapat ang sorry, sabi niya sa huli. Pero gusto kong ayusin ang mga bagay. Gusto kong bayaran ang lahat ng utang mo. Gusto kong siguraduhin na hindi kayo maghihirap ni Gab. Hindi mo kayang bayaran ang 5 taon na yon, sagot ni Mara. Ang boses ay paos. Hindi mo kayang bayaran ang mga gabing umiyak ako dahil hindi ko alam kung paano ko mapapakain ang anak natin. Hindi mo kayang bayaran ang mga kaarawan ni Gab na wala ka. Hindi mo kayang bayaran ang pagiging ama na dapat sana iginawa mo. Alam ko, bulong ni Enzo. Alam ko, Mara, at hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Pero sana hayaan mo akong makilala si Gab. Sana hayaan mo akong maging ama sa kanya. Tumigil si Mara. Tiningnan niya ang lalaki sa harap niya, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking pinakasala niya sa harap ng Diyos at ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na niya nakikita ang lalaking yon. Ang nakikita niya ay isang stranger. Si Gab ay 5 taong gulang nang mawala ka, sabi niya mahinahon. 7 taon na siya ngayon. Hindi ka niya kilala. Hindi ka niya nakilala. At hindi ko alam kung handa akong ipakilala ka sa kanya. Pero umalis ka na, Enzo. Ang boses ni Mara ay matatag. Umalis ka na at huwag mo na kaming hanapin. Ang kasal natin ay patay na. Patay na nung araw na sinabi nila sa akin na namatay ka. At ang lalaking minahal ko, patay na rin. Nanatiling nakatayo si Enzo, parang hindi makagalaw. Ngunit sa huli tumango siya at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Bago siya umalis, lumingon siya. Mara, sana malaman mo na hindi kita sinadyang saktan. Hindi kita sinadyang iwan. Pero ginawa mo pa rin, sagot ni Mara. At sumara ang pinto. Nang gabing yon, narinig ni Mara ang sarili na umiiyak sa banyo habang umaagos ang tubig. Hindi dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng paglaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang sarado na ang isang kabanata. Hindi perpekto ang pagkakasara. May mga sugat pa rin, may mga pilat, ngunit sarado na. Paglabas niya, nakita si Gab na nakaupo sa kama, gising. Mommy, sabi ng bata, bakit ka umiiyak? Yumakap si Mara sa anak. Wala anak, masaya lang ako. Bakit ka masaya?
Kasi sa wakas, malaya na tayo. Sumandal si Gab sa kanya, at sa sandaling yon, naramdaman ni Mara na kahit na may mga laban pa siyang haharapin, ang kaso, ang mga legal na proseso, ang pag-aayos ng kanilang buhay, hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya ang biyudang nagtitinda ng pagkain sa harap ng eskwelahan. Siya si Mara Villanueva, ang babaeng lumaban, ang babaeng nanalo, ang babaeng muling nabuhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog siya ng mahimbing, hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang umaga ay tahimik sa mansyon ng Alcantara. Ngunit ang katahimikang yon ay mabigat. Parang may nakatagong unos na naghihintay lamang sa tamang sandali. Nakatayo si Mara sa harap ng malaking pintuan, hawak ang kamay ni Gab. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi na siyang babaeng pumasok dito ilang linggo na ang nakalipas, puno ng galit at kawalan ng katiyakan. Ngayon, siya ang humaharap sa katapusan ng laban. "Mami, bakit tayo nandito?" Tanong ni Gab, ang mga matay nagtatanong. "May kailangan tayong ayusin, anak, panghuli na." Doon mismo sa may hagdanan, nakita ni Mara si Enzo. Nakaluhod na, nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. Sa likod niya, nakatayo si Selena na may luha sa mga mata, hawak-hawak si Amara. Hindi kalayuan nakaupo si Doña Pilar na tila lanta, ang mukha'y puno ng pagsisisi na huli na para ayusin ang lahat. "Pasensya na, Mara," bulong ni Enzo. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. "Alam kong hindi sapat ang salitang ito para sa lahat ng ginawa namin sa'yo, pero sana mapatawad mo ako." Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Mara ang paghawak ni Gab sa kanyang kamay. Mas mahigpit kaysa karaniwan. Tumingin siya sa kanyang anak, saka ibinaling ang tingin kay Enzo. Hindi galit ang nararamdaman niya ngayon. Hindi rin lungkot. Isang kakaibang kapaya, paan ang pumuno sa kanya. 5 taon nang nakalipas, Enzo. Mahinahon niyang sabi, ang boses ay matatag. 5 taon nang nakalipas nang mawalan ako ng asawa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magluksa ng maayos dahil kailangan kong maging malakas para sa anak natin. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong lumaban para sa kanya. Huminto siya. Sininghot ang hangin. Ngayon, hindi na ako nareto para humingi ng anuman. Nareto ako para bawiin ang danggal na kinuha ninyo sa akin. Nareto ako para sa karapatan ng anak ko. Pero Mara, pagpupumilit ni Enzo, ang mga matay puno ng pag-asa. "Wala nang pero, Enzo." Ang boses ni Mara ay malinaw, hindi nanginginig. "Ang asawa kong mahal ko ay namatay 5 taon na ang nakalipas. Ang taong nasa harapan ko ngayon, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakilala kailanman." Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya yon pinunasan. Hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng paglaya. "Mami?" Mahinang tawag ni Gab. Ang muka'y nag-aalala. Yumuko si Mara, hinaplos ang mukha ng anak. "Okay lang ako, anak. Sa wakas, okay na talaga ako." Tumingin siya kay Selena, na kanina patahimik na umiiyak. May kakaibang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi pagkakaibigan, ngunit hindi rin pot. "Alagaan mo ang anak mo, Selena. Huwag mong hayaang maranasan niya ang naranasan ko." Lumunok si Selena, ang mga labi nanginginig. "Pasensya na rin, Mara. Pasensya na sa lahat." Hindi sumagot si Mara. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Gab at humarap sa pintuan. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, narinig niya ang boses ni Doña Pilar. Mahina, puno ng pagsisisi. "Mara! Anak!" Huminto si Mara, ngunit hindi lumingon. "Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Pero gusto ko lang malaman mo na sa lahat ng nagawa ko, hindi ko inakala na ganito pala ang magiging resulta. Sinira ko ang pamilya ko, gamit ang sarili kong mga kamay." "Hindi mo sinira ang pamilya mo, Donya," sagot ni Mara nang hindi lumilingon. "Sinira mo ang akin, at ngayon, kailangan mong mamuhay sa mga pinili mong gawin." Hinila niya si Gab papalapit sa kanya,
at sabay silang humakbang palabas ng mansyon. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila, mainit at maliwanag, parang isang bagong simula. "Mommy, saan tayo pupunta ngayon?" tanong ni Gab habang naglalakad sila sa mahabang driveway. Tumingin si Mara sa kanyang anak. Nakita ang pag-asa sa mga mata nito. Hindi ang pag-asa ng isang batang naghihintay ng regalo, kundi ang pag-asa ng isang bata na sa wakas ay nakita ang kanyang ina na numingiti ng totoo. "Kahit saan, anak. Kahit saan natin gusto. Dahil sa wakas, malaya na tayo." "Talaga? Pwede tayong pumunta sa beach?" Natawa si Mara, ang unang tawa na nanggaling sa puso sa loob ng 5 taon. "Oo, anak. Pwede tayong pumunta sa beach. Pwede tayong pumunta kung saan man natin gusto." "At pwede ba tayong kumain ng ice cream?" "Pwede. Lahat pwede na ngayon." Habang papalayo sila sa mansyon, naramdaman ni Mara ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanila sa hinaharap. Anong trabaho, anong bahay, anong buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Sa likod nila, ang mansyon ng Alcantara ay nanatiling tahimik, puno ng pagsisisi at mga sirang pangarap. Si Enzo ay nanatiling nakaluhod sa sahig, hindi makagalaw. Si Selena ay nayakap si Amara ng mahigpit, ang mga luha ay hindi mapigilan. At si Doña Pilar ay nakaupo lamang, ang mga matay nakatingin sa malayo, dala ang bigat ng mga kasalan ng hindi na maibabalit. Ngunit hindi na yon ang mundo ni Mara. Ang mundo niya ngayon ay ang maliit na kamay ni Gab na hawak niya, ang init ng araw sa kanyang balat, at ang pangako ng isang bagong bukas. Habang naglalakad sila papunta sa pangunahing daan, huminto si Mara at hinarap ang kanyang anak. Lumuhod siya upang maging kapantay ang mga mata nito. "Gab, alam mo ba kung gaano kita kamahal?" Numiti si Gab, ang mga matay kumikinang. "Alam ko, Mommy, mahal na mahal mo ako. At alam mo ba na kahit anong mangyari, lagi kitang ipagtatanggol? Na hindi na kita iiwan kailanman?" Tumango si Gab, saka nayakap ang kanyang ina ng mahigpit. "Alam ko rin, Mommy. At alam mo ba, proud na proud ako sa'yo." Naramdaman ni Mara ang pagtulo ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng isang ina na sa wakas ay natagpuan ang kanyang sarili. "Halika na," sabi niya, pinunasan ang kanyang mga luha. "Marami tayong gagawin na yon. Maghahanap tayo ng bagong bahay, mag-iisip kung ano ang susunod nating hakbang. Pero una, ice cream muna tayo." "Yay!" sigaw ni Gab, tumatalan sa tuwa. At sa sandaling yon, habang hawak ang kamay ng kanyang anak, napagtanto ni Mara na hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula. Isang simula na isinulat niya para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Malaya sa kasinungalingan, malaya sa takot, malaya sa nakaraan. Hindi na siya ang biyudang si Mara na nagtitinda ng pagkain sa harap ng eskwelaan. Siya, si Mara Villanueva, ang babaeng lumaban, ang babaeng nanalo, ang babaeng sa wakas ay natutong mabuhay para sa kanyang sarili, at yun na ang pinakamagandang hustisya sa lahat. Sa totoong buhay, hindi lahat ng kwento ay may perpektong wakas. Pero para kay Mara, ang kanyang wakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa paghihigantit, kundi sa kapayapaang natagpuan niya sa piling ng kanyang anak. 5 taon siyang nagtiis. 5 taon siyang dala ang bigat ng isang kasinungalingang hindi naman niya kasalanan. Ngunit sa araw na iyon, nang hawakan niya ang kamay ni Gab at sabihing, "Uuwi na tayo," alam niyang hindi na siya babalik pa sa dilim. Hindi madali ang kanyang naging daan. Maraming luha, maraming tanong, at maraming gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit. Pero ang bawat pagod, bawat sakripisyo, bawat pagsisikap na itaguyod si Gab, lahat yon ay may katuturan na. Hindi dahil sa pinatawad niya ang mga taong nanakit sa kanya, kundi dahil natutunan niyang piliin ang sarili at ang kanyang anak. At sa pagpiling yon,
natagpuan niya ang lakas na hindi niya akalaing kaya niyang taglayin. Naiwan ang pamilya Alcantara sa kanilang sariling pagkawasak. Ang bilyonaryong negosyante, ang makapangyarihang dunya, ang babaeng pumalit sa kanyang lugar. Lahat sila ay nagising sa mundong kanilang binuo sa kasinungalingan. Ngunit hindi na yon ang problema ni Mara. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng hustisya sa iba. Siya na ang bumubuo ng kanyang sariling mundo. Isang mundong puno ng katapatan, pagmamahal, at pag-asa para kay Gab. Nang lumingon siya sa kanyang anak, nakita niya ang ngiti nito. Isang ngiting katulad ng dati, bago pa man dumating ang lahat ng pagsubok. "Ma, masaya ka na ba?" tanong ni Gab. Numiti si Mara, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, totoo ang kanyang sagot. "Oo anak, sobra." Sapagkat sa huli, hindi ang kayamanan o ang paghihigante ang tunay na nagpapalaya sa tao. Ito ay ang pagtanggap sa katotohanan, ang pagpili na bumangon, at ang pagmamahal na hindi kailanman nagpadala sa takot. At si Mara Villanueva, ang babeng minsang inapi, ang biyudang nagtiis, ay natagpuan ang kanyang kalayaan hindi sa pagwawagi laban sa kanyang mga kaaway, kundi sa pagwawagi laban sa kanyang sariling kahapon. Kaya kung may natutunan man tayo sa kwento ni Mara, ito ay ang ganito. Hindi hadlang ang pinagdaanan mo para maging masaya ka. Ang bawat pagsubok ay may dahilan. At ang bawat luha ay may katapat na niiti. Minsan, ang pinakamagandang wakas ay hindi ang makapaghiganti, kundi ang makapagsimula muli, ng may malinis na puso at bukas na mga palad. At para kay Mara at Gab, ang simula ayon ang pinakamagandang bahagi ng kanilang kwento. Dahil sa wakas, malaya na sila. Malaya na talaga.